Yun, no? Magandang araw, welcome. Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan na OFW, ha? Diyan po sa Europe, sa Amerika, yung sa Canada, ha? Nakita ko yung aking kaibigan. Siya po ay nag-post sa kanyang social media account. Yung kanyang kotse na puno ng niebe. Yellow. Grabe, ha? Yung yellow dun sa kanyang sa windshield na kanyang sasakyan, ginaganon yung yellow para lang matanggal kasi kailangan gamitin yung sasakyan. Kaya habang siya po ay nagtitik-tik ng yellow sa kanyang sasakyan, umuusok yung bunganga niya sa sobrang lamig. Grabe, grabe ang lamig, Kaya mag-ingat po kayo palagi, mga kababayan, At siyempre, samahan po niyo ng pagdarasal. Magdasal kayo palagi para kayo ipatnubayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Okay? Importante po yan, para tayo po ay manatiling ligtas. Okay? Maraming salamat at welcome. Welcome sa Bets Pilipinas. Mabuhay. So ito, mga kababayan, meron po tayong mga public servant na karapat dapat i-congratulate, karapat dapat i-recognize sapagkat sila po ay nakakatanggap ng pagkilala bilang most outstanding public servant for the second straight year. Wow, galing, Congratulate, Mamaya, pag-usapan natin yan. Siyempre, yung ating mga public servant na nakatanggap naman ng mataas na pagtitiwala mula sa publiko, siyempre, atin din pong mamaya i-recognize, siya din po ay ating i-congratulate dahil po ang makatanggap ka ng mataas na pagtitiwala mula sa publiko, ibig sabihin po niyan ay ikaw ay karapat-dapat bilang public servant sapagkat ang tiwala po ng tao mahirap po yan makamit kapag ikaw ay nakikita nila na palpak. Okay? Kaya pagka ikaw ay nakatanggap na mataas na pagtitiwala, trust rating na tinatawag, ibig sabihin yan, the best. You're the best. Okay? You're the best. Okay? O ito, mga kababayan, itong si Senador Bongo, siya po ay kinilala bilang most outstanding public servant for the second straight year. Base po dito sa okay. Sabi po dito, Senator Christopher Bongo has been recognized as the most outstanding and inspiring public servant of the year at the 4th Asian Torch Excellent Awards, marking the second consecutive year he received the distinction. Wow, galing, The award ceremony recognized by Real Talk Philippines was held on March 22 at the Emerald Hall of Crown Plaza Manila Galleria in Quezon City. Wow, galing. Congrats, Senador Bongo, grabe, Dalawang beses magkasunod. 2 taon magkasunod. Bihira po ito, mga kababayan, kasi nga naman, siyempre, i-ramdam po natin itong serbisyo na binibigay, ni Senador Bongo. Kailan ba ito? Kailan ba ito na-publish? Okay? March 25, 2025. Okay? So, last week. Last week, okay? So, bago lang, bago lang, okay? So, alam po ninyo, ibig sabihin po yan, yung serbisyo po ni Senador Bongo, ramdam ng publiko. Okay? Yung Malasakit, napakaganda po nun. Yung Malasakit Center, ang ganda po ng serbisyo, batas yun, Batas yun na
ginawa ni Senador Bongo para sa mga kababayan natin na walang kakakayanan, walang pambayad sa ospital pag sila nagkasakit. Okay? Dahil sa Malasakit Center, sila po ay natutulungan. Yung iba nga minsan wala pang bayad sa ospital Okay, zero billing. Dahil sa Malasakit Center. Kaya hindi po kataka-taka na itong si Senador Bongo ay makatanggap ng pagkilala bilang most outstanding inspiring. Hindi lang outstanding, mayroon pa pala inspiring. Wow, public servant. Congratulations, Senador Bongo. Kaya naman dahil dyan siya po ay nangunguna na sa ngayon sa survey bilang senador. Bilang kandidato sa pagka-senador. Galing. Congratulations, Senador Bongo. Okay, so ito pa mga kababayan dito kasi sa survey ng Publicus Asia ay dito po kasi sa survey ng Publicus Asia akalain po nyo na ito pong ating mga matataas na leader ng ating bansa ay nakatanggap ng merong mababang trust rating at meron ding mataas na approval and trust rating. Okay? O katulad po nito ito po galing sa Publicus Asia. Okay? Si Bongbong Marcos, si Pangulong Marcos. Okay? Meron po siyang approval nung year-end quarter. Ano ba ito? Fourth quarter ng 2024. Siya po ay may trust rating na 33%. Pero ngayon, first quarter 2025, yan po ay bumagsak at naging 19% na lamang ang kanyang approval. Okay? At ang kanyang trust rating naman ng fourth quarter of 2024, meron siyang trust rating na 20%, 23%. Pero ngayon, first quarter of 2024, bumagsak sa 14%. Agoy. Agoy. Anyari? Anyari? Bakit bumagsak? Grabe pinakamalaki. 9% ang binagsak po ng kanyang trust rating. Sobrang baba na lang. Wala pa siya 3 taon sa Malacanang. Di lalo siguro pagdating ng malapit na siya bumaba, baka magiging negative niya ito. Sana wag naman Sana wag naman. Si Speaker Romualdez. Okay. Speaker Romualdez, meron po siyang approval na 20% noong last quarter of 2024. Pero ngayon po first quarter of 2025 bumagsak din po at naging 14% na lamang din, katulad ni BBM. Agoy. Bakit ganon? At ang kanyang trust rating noong last quarter of 2024, meron po siyang 13. Pero ngayon, first quarter 2025, meron po siyang 10%. Bumagsak din po. Grabe puro bagsak sila lahat. Maliban lamang kay BP Sara. Okay, mamaya At ito naman pong ating Chief Justice na si Alexander Hismundo. Meron po siyang approval 25% noong last quarter of 2024. Pero ngayon po ay 2025. First quarter siya po ay nakakuha ng 20%. So ibig sabihin siya din po ay bumagsak ng 5% sa kanyang approval. Okay? Trust rating. Nung last quarter of 2024, siya po ay mayroong 17%.
Trust rating Ngayon po 2025 first quarter siya po ay nakakuha ng 16%. So ibig sabihin bumagsak din po ng 1% itong si Chief Justice Alexander Gesmondo sa kanyang trust rating. Agoy. Pero at least hindi masyado Hindi masyadong bumagsak ang kanyang approval at trust rating. Okay? So agoy pa rin agoy Ito naman Ito naman si Senate President si Escudero. Last quarter of 2024, ang kanyang approval ay 37%. Okay? Ngayon, first quarter ng 2025, siya po ay merong 31% na approval. Bumagsak din po siya ng 6% sa kanyang approval pero 6% po ang binagsak. Okay? And then, ang kanyang trust rating, first quarter po, siya po nakakuha ng 26%. Last quarter ng 2024, siya po ay mayroong 26%. 26%. Ngayon, first quarter of 2025, siya po ay merong 22% sa kanyang trust rating. So, ibig sabihin, bagsak. Okay? Bagsak. Agoy. Pero, bukod tangi po itong si BP Sara, ang nakuha po ng malaking pagtaas sa kanyang mga approval at trust rating. Katulad po nito, BP Sara po ay meron po siyang approval na 37% noong last quarter ng 2024 at tumaas po yan ng 5%, naging 42% po ngayong first quarter of 2025. So, congratulations, Madam President, Madam Vice President, congratulations. Okay? Trust rating. Ang kanyang trust rating po noong last quarter of 2024, 31%. Ngayon po, first quarter of 2025, siya po ay nakakuha ng 39%. Wow! Galing, Si BP Sara lamang po ang nakakuha ng mataas na approval and trust rating. Nag-increase. Siya lamang po ang isa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno ang nakakuha ng mas mataas ng pagtitiwala. Okay? Congratulations, madam. So yan po ba't nga ba ganun? Ang mga mas malaking ibinagsak ay itong si BBM, okay, at si Speaker Romualdez. Bakit nga ba ganun? Hindi kaya ito may kinalaman? Kasi ito pong survey nito ay ginawa March 15 to 2025. Okay? Base sa 1,500 na ano ba ito? Okay? Ang period pala nito, ang period nito ay March 15 to 2025 base sa 1,500 na tinanong. Okay? So yan po makababayan BBM at Romualdez, bagsak po ang kanilang trust rating. Agoy. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan? Di kaya ito epekto ng pagkanulo kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Hindi kaya? Ang laki ng bagsak ay kung ganon ay marisi okay? Alam po niyo
Meron tayong bagong ano ngayon, bagong tawag yan, segment matawag yan. Pagbagsak, boo! Boo! Big boo! Ito pong ating gobyerno, si Presidente Marcos, ay plano daw di umano na mangutang. Base po dito sa Manila Bulletin, sa column ng Manila Bulletin, ano ba ito? Article, Base po dito sa article ng Manila Bulletin, ito daw po si PBBM ay planong mangutang di umano. Okay, sabi dito the Marcos administration plans to borrow 735 billion in the second quarter of 2025. Okay, so yan a 7% increase over the first quarter planned 629 billion data from the Bureau of Treasury. Utang? Bira ito. Bakit mangungutang? Saan gagastusin? Meron bang proyekto? Ayun, tanong natin. Meron bang proyekto na kailangan na budgetan? Okay. So, ibig sabihin nito, dagdag na naman sa ating utang. Kaya, ako, hindi magandang balita. Sana nga lang, pag sila yung umutang, gamitin nila sa tama. Huwag nilang iwaldas dahil yan po ay pananagutan natin lahat. Tayo po ay obligasyon natin magbayad kapag sila po yung nangutang. Kaya dapat po ang ating kahilingan gamitin nila sa tama. Okay? Okay? So yan po ngayon ito pong ating ito pong survey ng SWS na ito po ay alam ba ito? Ito po ay galing sa Rappler sabi dito hunger among Filipinos rises 27%. 27.2%, highest since pandemic. Ganon? Tumaas ang nagugutom. 27.2%. Ito po may petsang kailan ito na-publish ng Rappler. March 29, 2025. Di ba ang dami nating binibigay ng ayuda? May AKAP, may purpose, may tupad, at kung ano-ano pa. Bakit tumataas ang kagutuman? Anyari? Anyari sa ating bansa? Sabi ito mula naman sa Philippine Star. Sabi dito sa Philippine Star SWS survey, hunger highest since pandemic. Agoy. The country hunger are mali. Naduling ako naduling. The country hunger rates sharply increased this month, reaching in its highest level since the high of COVID-19 lockdowns in 2020, according
to a social weather station o the SWS ay galing, congratulations. Ayan po ay achievement ng ating gobyerno. Congratulations. Okay? Sabi dito conducted from March 15 to 20. The survey found that 27.2% of respondents experience involuntary hunger or not having enough food to eat or at least once in the past 3 months. Congratulations! Kasi yan po ay achievement ng ating gobyerno. Okay? So dahil dyan po sa ating mga katanungan, okay, kailangan po nating itanong sa ating gobyerno. Okay? Ngayon ito mga kababayan dahil po dyan sa naulat na yan ng survey ng SWS na mga dumami ang nagugutom, ang ating pong Undersecretary o PCO Undersecretary ni si Claire Castro, tinanong ng media tungkol dyan. Ito po ang kanyang sagot, mga kababayan, pakinggan po ninyo. Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ayan Ano sabi ni Madam Castro? Sabi niya, di ba? Mahirap daw itigil ang ayuda. Congratulations, Madam. Ano pa sabi ni Madam? Ano sabi ni Madam Castro? Mahirap na daw itigil ang ayuda. Kasi, ang ating mga kababayan ay umaasa daw dyan. Galing Ang bira ito Ano pa sabi ni Madam Castro? Ano sabi niya? Inamin niya, aminado siya, na marami na tayong mga ayuda na binibigay sa ating mga kababayan. Kaya dapat daw malaman kung bakit marami nagugutom. Ang bira ito. Ibig sabihin din nyo alam kung bakit marami nagugutom? Sa kabila ng inaamin ninyo na sangkatotak ng ayuda ang inyong binibigay sa ating mga kababayan. Sabi pa pag tinigil daw yan, baka umalma itong ating mga kababayan dahil inaasahan daw nila yan. Inaasahan yung ayuda na binibigay ng gobyerno. Ganon ba yun? Ang bira ito. Baka daw umalma itong ating mga kababayan kapag basta tinigil ang ayuda. Ganun ba yun? Ano klase yun? Ano klase yung pag-iisip meron itong mga ito? Sa kabila ng isang katotak na ayuda na binibigay ng gobyerno sa mga Pilipino, sa taong bayan, pero tumataas pa rin ang nagugutom, ibig sabihin yan, hindi epektibo ang inyong programa para maibsan ang malutas ang kagutuman sa ating bansa. Bakit? Akala nyo ba naman, ginawa na lahat ng gobyerno. Last year, natandaan ko, April, ganito rin, April. Itong buwan din, April last year, sabi, bababa daw ang bigas after ng SUNA ni Pangulong Marcos. After SUNA,
Di naman bumaba. Ngayon, palibasa sila po ay malikhain. Nag-isip sila. Ibaba ang taripa sa pag-angkat ng bigas. Tapos, sabi nila, pag naibaba daw yung taripa ng pag-angkat ng bigas, bababa din ang presyo ng bigas sa merkado. Ang problema, magsususunan na ulit, ang presyo ng bigas. Ganun pa rin. Anyari, Anyari. Achievement, siyempre, Achievement yan. Alam po ninyo, sa halip sana na ang ibigay nyo trabaho para long term, kaysa magbigay kayo ng ayuda na pangtapal-tapal lamang, dapat ang ibigay nyo trabaho para long term. Para ang tao hindi umasa sa ayuda. Para ang tao sipagin magtrabaho. Diba? Kasi kapag ang tao binigyan nyo ng trabaho, bukod siya ay may sweldo, buwan-buwan, magkakaroon din po siya ng benepisyo. Diyan yung SSS, pag-ibig. At siyempre, kapag ang tao may trabaho, kahit paano, may balik sa gobyerno dahil kahit paano, babayad ng tax yan. Diba? Yun dapat yun. Hindi dapat ayuda ang ibigay sagot sa tao. Diba? Para sa akin, yan po aking paniniwala. Diba? Kasi, kung ibibigay nyo ayuda, 3,000, 5,000, na hindi nyo alam Pagkatanggap ng pera, baka may pangsusugal. Pinakamahirap, baka ipambili ng drugs. Ayun, malupit dun. Oo. Diba? Siyempre, hindi niya pinaghirapan dun Hindi niya maisip na pahalagahan sapagkat hindi niya pinaghirapan dun Kaya, ipangsusugal, ipanglalasing. Diba? Hindi katulad ng pinaghirapan nila, maisip nilang pahalagahan sapagkat mahirap kumita ng pera, pagod, siyempre, pahalagahan nila. Kasi, pinagpawisan nila yun Hindi katulad ng binigay mo sa kanila. Wala, after 2 weeks, gutom na ulit. Kaya, sa palagay ko, yan ang nangyari. Hindi epektibo ang programa ng gobyerno para lutasin ang kagutuman sapagkat mahal ang bilihin. Yun po yun. Walang trabaho, mahal ang bilihin. Yun po ang kapalit nun. Gutom. Magtataka pa kayo. Diba? Nagtataka pa kayo kung bakit tumataas ang gutom sa Pilipinas. Nangyari.